Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, napakagandang aral ang itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating pong Ebanghelyo. At nawa ito rin ay matutunan natin. Napakagandang pag-uugali na dapat nating taglayin. Itong himala ng pagpapakain ni Jesus sa higit 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng iilang pirasong tinapay at isda. At napapanahon na sa kalagayan natin, sa sitwasyon ng hindi lang ng bansa natin, kundi ng iba pang mga bansa na ngayon ay talagang naiipit sa kaguluhan, ganun din naman nakakaranas ng takot, gutom dahil po sa gera o mga sitwasyon natin. Pero dito sabi nga po, sinubok ni Jesus sa Felipe at ang mga alagad kung paano mag-isip, kung paano kumilos sa mga sitwasyon. Pero maganda po na sabi nga dito, nahabag si Jesus sa kanila. Ito yung hindi dapat mawala sa atin. Kapag sinabing nahabag,
naintindihan mo ang sitwasyon ng isang tao sa kanyang kalagayan, yung nahabag. Nauunawaan mo kasi na kung sakaling ikaw ang nasa ganyang kalagayan, alam mo ang kanyang nararanasan, alam mo kung ano ang kanyang nararamdaman. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng pusong mahabagin, lalo tigit kung tayo po ay inatasan na maglingkod. Kailangan ng pusong mahabagin. Sabihin niyo nga po, mahabagin. Kaya ngayon, ito ay isang aral, hindi lang sa mga alagad, maging sa ating lahat. Ano man ang ating sitwasyon. Sabi dito, alam ni Jesus ang kanyang gagawin, pero tinanong pa rin niya ang mga alagad kung papaano at kung saan bibili. Sabi ni Jesus, tinanong niya sa Felipe, saan tayo bibili ng makakain ng mga tao? Saan tayo bibili? Pero ang sagot ni Felipe at ng mga alagad ay kahit na po 200 o 200 halagang dinaryong tinapay ay hindi sasapat. Mayroon palang, parang bang sa isang, yung tanong pa lang na may kailangan magawa ng solusyon, pero may isang problema na isinagot si Felipe. Ang tanong, saan tayo bibili? Pero ang sagot, hindi kakasya kung mayroon tayong 200 dinaryong pambili. Hindi kakasya. Kasi ngayon, para bang, kahit may pera ka, ang tanong nga, saan tayo bibili? Nakukuha niyo po ba? Ang tanong ni Jesus, saan tayo maaring makabili? Ang sagot ni Felipe, wala tayong pera. Nakukuha po ba? Uy. Kaya hindi tayo nagkakaunawaan, maging ang bansa natin, di ba? Kaya hindi tayo umaahon. Kasi magkaiba tayo ng pandinig o pagsagot. Hindi natin inuunawa. Ang tanong, saan tayo maaaring makabili? Pero ang sagot, wala tayong pera. Ulitin ko po, kahit may pera, kung wala tayong pagbibilhan, di mo alam kung saan, useless ang pera mo. Kaya ngayon, halimbawa, sabihin na natin, di ba? May langis. Pero wala tayong pambili. Kaya sabi ulit, alam na Jesus ang gagawin, gusto lang niyang tingnan, gusto lang niyang subukin, paano mag-isip ang mga alagad matapos na ilang araw o sabihin natin taon na sila ay magkakasama. Pangalawa, ano ang naging pag-uugali ng mga alagad? Hindi ang kanilang, tandaan niyo po mayroong mga assignment ang mga alagad. Halimbawa, ang isang narinig natin, si Judas, siya ang nag-iingat ng kanilang donasyon. Siya ang naghahawak ng kanilang pera. Pero, meron ding in charge sa pagdadala ng pagkain. Pero anong ginawa ni Andres? Itinuro ang isang bata. Ang sabi, meron pong bata dito na may dala ng tinapay at isda. Bata. Common sense naman, pero ang sabi ni Andres, paano na lang to kakasya? 5 pirasong isda o tinapay, 2 pirasong isda. Paano na lang ito sa 5,000 higit pang katao? Pero hindi yun yung problema. Ang problema ay may ibinolunteer. Bagamat yung bata, parang sabihin natin, okay lang sa kanyang ibigay yung kanyang dala-dala. Pero yung dala-dala nila, hindi nila iprinisinta. Nakukuha po ba? Ay kadalasan din, takot tayong magbigay mula sa atin.
Ang gusto lang natin, tumanggap ng tumanggap. Pero kapag palabas, galing sa atin, diyan tayo hirap na hirap magbigay. Pero sa kabila nito, ipinamalas ni Jesus na anumang bagay, kahit maliit yan, kung ipagpapasalamat mo sa Diyos at ibabahagi mo ng bukal sa iyong kalooban, hindi mabigat sa kalooban, magugulat ka sa biyaya na darating at ibibigay sa iyo ng Diyos. Pangatlo, sa kabila nito, ilang pirasong tinapay at isda, pero ang bilin ni Jesus, sabi nakakain ang lahat hanggat gusto nila. Hanggat gusto nila. Pero ang bilin ni Jesus, tipunin ang mga nalabi. Sayang kasi yung grasya. Tipunin. Nakakain na lahat May mga take 2, take 3 pa yan. Kasi hanggat sa gusto nila. Pero ang bilin, tipunin ang mga natira. Mga leftover. Wala dapat masasayang. Kaya nakaipon pa sila ng 12 bakol. Ganyan ang biyaya ng Diyos. Sobra-sobra. Ang problema, nasa tao, nag-aaksaya ng biyaya. Hindi ko nga alam, minsan kapag kumakain kayo sa restaurant, bakit hindi inuubos? Parang pasosyal pa yung iba, Kasi pag ubos yung plato, ay patay gutom. Kaya kahit may isang pirasong paa ng manok, may isang piraso pang isda, hindi mo uubusin. Pero anong gagawin dyan? Itatapon. Minsan talagang, bahala kayo kung anong isipin niyo, pero ipapa-take out ko yan. Kasi maya-maya, pag bumabiyahe tayo, di ba, maya-maya may kakatok sa pinto ng kotse, manghihingi, so imbis na pera, pagkain ang ibigay. Pero sinasayang Maraming biyaya na ibinibigay ang Diyos sa atin na sinasayang lang natin. Muli sa sitwasyon natin, may langis, may pambili, pero ayaw nating ibigay. Maraming langis, pero nagsamantala, kumita pa ng milyon. Nangihinayang tayo sa bilyon na ipambabayad at ipambibili, pero sa trilyon-trilyong na wala mula sa flood control, wala tayong sinasabi. Pero sana po, gaya ng nauobserbahan natin, maraming biyaya ang Diyos, pero nang ginagawa ng tao, itinatapon na lang at nabubulok ang mga pananim na imbis na mapakinabangan, pero hindi natin ito ginamit ng tama. Sa susunod na linggo, sasabihin natin, wala nang pagkain. Kasi wala tayong ginawa. So, minsan ganun din, Hindi lang pusong mahabagin, kundi dapat may utak din talaga tayo para masolusyonan. O kaya naman, alam natin ang solusyon pero ayaw nating makibahagi. Muli, maraming biyaya ang Diyos, huwag natin itong sayangin. Amen.